So nagkaisa po ang sambayanang Pilipino laban sa korupsyon. Hindi sila nagkakaisa kung dapat bang bumitiw ang Marcos. Ang mga dilawan, palibasa, they have 28 billion worth of reasons to support the Marcoses. Sabi, hindi daw panahon dahil kapag pinatanggal ang Marcos, uupo ang Inday Sara Duterte. Mantakin ninyo, ang mga apo ni Ninoy Aquino na pinapatay di umano ng mga Marcoses, nagsasabi, kahit sino mas mabuti pang umupo, huwag lang yan pumatay sa sarili nilang mga lolo. Tinananawagan po ako sa mga apo ni Ninoy Aquino. High school pa po ako. Ako po'y inapi dahil wala nang akong bukas ng aking bibig kung hindi Ninoy Aquino ay para sa bayang Pilipino. Bakit naman po ngayon? Mas pinapanigan nyo pa ang pinaghihinalaan ninyo at sigurado kayong pumatay sa inyong lolo. Ako po'y nananawagan lalong-lalo na dito sa Kiko Aquino D. Pag-aralan mo nga ang kasaysayan mo, anak, iho. Alam ko, bata ka pa. Tanongin mo mga magulang mo kung sino pumatay sa lolo mo at bakit pinatay ang lolo mo. At sigurado ako, hindi mo masasabi na wag dapat patansikin si Marcos dahil ang mga Marcoses ang talaga namang nagpapatay sa iyong lolo. Dahil ang lolo mo nakipaglaban para sa demokrasya at ang lolo mo ay banta sa demokrasya dahilan kung bakit pinapatay siya ng mga Marcoses. Mangilabot ka sana, Kiko Aquino D, sa mga sinasabi mo na mas mabuti pang manatili ang Marcos Jr. kesa maging presidente ang VP Sara Duterte. In any case, ang ating panawagan ay naging maliwanag, tama na, sobra na ang korupsyon. Ang tanong, ano ang mga susunod na hakbang? Hahayaan ba natin na yung 28 billion reasons na mga dilawan, kaya sila ngayon ay nakipag-agliado sa mga leolista at mga Marcoses, ang siyang mananaig para manatili sa pwesto ang Marcos Jr. na alam natin na wala naman sa tamang pag-iisip para mamuno? Hahayaan ba natin yung 28 billion reasons na mga dilawan na manaig at magpatuloy ang rehimeng Marcos Jr. miski alam natin na ang korupsyon ay nagsisimula at natatapos sa mga Marcoses? Siya po ang nagtalaga sa kanyang pinsan buo bilang speaker. Siya po ay talagang tinanggap ang Zaldico bilang chairperson ng Committee on Appropriations. Siya po ang tumanggap ng isang appropriations law kasama na yung pinakakorap na budget law noong 2025, bagamat siya rin ang humingi sa Kongreso na isabatas ang kanyang National Expenditure Plan na binago-bago ng mga congressman at senatong para nga magkapera sa iba't ibang proyekto ng gobyerno. Hahayaan ba po natin ang 28 billion reasons na manaig para manatili ang Marcos Jr. maski alam po natin nang wala na talagang kakayahan ang Marcos Jr. na manilbihan sa bayan dahil nga hindi po tayo sigurado kung siya ay nasa tamang pag-iisip pa. Hahayaan ba po natin ang 28 billion reasons na mga dilawan na manaig para manatili si Marcos Jr. miski alam po natin na wala pong solusyon ng Marcos Jr. hindi lang po sa problema ng baha, kundi po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at kababaan ng sweldo. Hahayaan din ba ho natin ang 28 billion reasons ng mga dilawan na manaig para manatili sa pwesto ang Marcos Jr. Bagamat alam po natin na ang ekonomiya ng Pilipinas lumulubog, patuloy pang lumulubog dahilan na tayo po ay naunahan na ng karatig bansa nating Vietnam bilang 5th largest economy sa Southeast Asia. At hahayaan pa ba natin yung 28 billion reasons ang dilawan para makipagsabwatan sa pamilyang Marcos para maunahan pa rin tayo ng Cambodia at tayo ay magiging pang-7 na sa ekonomiya ng Southeast Asia? Wag naman po. Gumising na po tayo sa katotohanan na hindi importante ang 28 billion reasons na mga
dilawan sa pakipagsabuatan sa Marcos dahil yung 28 billion reasons po yan po ay pupunta rin sa kanilang mga bulsa. Bagamat alam po natin na ang pinanggalingan yan ay ang 4,500 hectares na alam naman natin na kinuha rin ng angkan ng mga Aquino Cuangco sa mga ordinaryo mga magsasaka ng Tarlac nang sila po'y nagpautang at nang hindi nakabayad ang mga magsasaka, kinumpiska ang mga lupa at ang pinanggalingan naman ng pera na kanilang pinautang sa mga magsasaka galing po sa revolusyon ng sambayanang Pilipino laban sa mga Amerikano. Gumising na po tayo. Huwag nating kalimutan ang kasaysayan. Sakim po sa revolusyon ang pamilyang Cuangco Aquino, sakim po sa ating lipunan ang mga pamilyang Marcos. Bakit po tututulan ang Sara Duterte na pumalit bilang presidente gayong napatunayan na nga natin na wala na pong sapat na kakayahan na mamuno ang Marcos Jr.? Meron bang iskandalo pagdating sa korupsyon sa mga Dutertes? Ako po ang nagsabi na ang bahay ni Tatay Digong sa Davao City na nakita ko sa kauna-unang pagkakataon matapos na siyang manungkulang bilang presidente ay bahay kalapati. Siya lang po talaga siguro ang presidente na nananatili sa isang bahay kalapati matapos maging presidente dahil ang lahat po talaga umalis ng Malacanang mayamang mayaman. So ngayong tayo po'y galit na galit. Bakit hindi natin hayaan ang isang Duterte na pumalit bilang pinuno, wala naman pong bahid ng korupsyon ang pangalan ng Duterte? Sinasabi nila, mamamatay tao daw ang Duterte. Sinasabi naman ng marami, mas gusto namin yung pamumuno ni Duterte dahil nagkaroon ng takot sa puso at sa isipan ng mga kriminal na siya namang pumapatay sa lipunan. Kaya nga po, maraming nagagalit sa pag-kidnap kay Tatay Digong papunta ng Dahig dahil naniniwala sila na yung campaign against drugs, yung war on drugs si Tatay Digong ay ang siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng katahimikan sa ating mga komunidad. Bakit hindi natin hayaan maging susunod na presidente ang isang tao na walang bahid ng korupsyon, ang isang taong may pinakita ng tapang, ang isang tao na may pinakita ng malasakit sa mga mahihirap, ang isang tao na alam po natin na may takot sa ating Panginoon. Wala pong iba kundi si Vice Presidente Sara Duterte. Sino bang gusto niyong mamuno? Hindi naman po pwede si Ontivirus. Kahit anong gawin niya, hindi naman siya mananalo. 3 beses nga siya bago nanalo bilang senador. Siguro 3 beses din siyang tatakbo para presidente kung siya ipapalarin sa pangatlong pagkakataon gaya ng kanyang kapalaran bilang senador. Hindi naman po pwede ang Bam Aquino. Ang Bam Aquino, pinagyayabang ang free state, ang tuition sa state universities and colleges. Sino ba ang pumirma niyan para maging isang batas? Hindi ba ang Rodrigo Roa Duterte? At hindi ba pinirmahan yan ni Rodrigo Roa Duterte sa kabila ng apela ng mga budget people natin na walang sapat na pondo ang kaban ng bayan para bayaran ang libreng tuition sa state universities and colleges? Bakit aangkinin ngayon ni Bam Aquino ang kredito para dyan sa batas na yan? Samantalang ang presidente ay nagdeklara, naniniwala ako, tama lang na we invest in our capital, and our biggest capital, most important capital, is our youth, our people. Sinong gusto niyong pumalit? Si Trililing, para mas lalong maging Trililing ang pamumuno ng bayan natin. At siyempre, anong gusto niyong mangyari? Magkaroon na naman ng Marcos forever, para forever na lang na nagkakabot ng ulo, ng buhok ang presidente, hindi alam ang gagawin pag dumating ang susunod na bagyo o di naman kaya pag nalaman niya na wala na palang pondo ang GSIS at malapit ng mabangkarote. Mga pabayan, enough is enough. Salamat na kayo nagpakita ng inyong galit laban sa korupsyon. Pero ang importante po ang susi para matigil ang korupsyon na ilipat ang pamumuno ng Republika ng Pilipinas sa isang tao na walang bahid korupsyon, may tapang para labanan ng korupsyon, at siyempre, isang tao na pwedeng pagkatiwalaan na mamumuhay siya ng simpleng buhay
at gagabitin ng kaban ng bayan para maisalba ang mga naghihirap na mga kapwa Pilipino natin. Yun lang po, mga kababayan. Salamat po na hindi lang kayo sa internet at sa social media nagpakita na inyong galit. Salamat po at kayo'y lumabas sa lansangan para ipakita ang inyong galit laban sa korupsyon. Pero wala pong lunas ang korupsyon habang nakaupo ang pinakakurap na namumuno sa ating bayan na kinilala ng buong mundo na kabahagi ng isa sa pinakakurap na pamilyang namuno sa kahit anong bansa. Yan po ang pamilyang Marcos. Ang Marcos po ay kanser sa ating lipunan. Kinakailangan tanggalin po sa pamamagitan ng mga mapapayapang mga paraan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Muli po, salamat po sa inyong katapangan at kayo po ay sumapi sa iba't ibang raling pagtitipon, hindi lang sa Pilipinos, kundi sa labas ng Pilipinas. Maraming salamat po, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na sumapi po sa ating prayer vigil rally sa Amsterdam, sa ating Freedom March dito sa The Hague, at sa ating convergence dito rin sa The Hague. Sa ating sama-samang pagtitipon, sa ating pagkakaisa, narinig po ating boses, tama na, sobra na. We have done our part. We must continue doing our part, and I'm sure God will find a way to redeem this country from the evils of the Marcos administration. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Tama na po, sobra na. God bless the Philippines.